Okay, good morning po sa lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng Word of God sa ating pong Monday morning devotion. So kagaya po ng atin pong ginagawa ay tumitingin po tayo sa mga awitin, sa aklat ng mga awit. Kung saan po naisulat dito yung mga awitin na may mensahe na maaari nating tignan at ito po ay magkaroon tayo ng bagong pagkakakilala sa Panginoon at makita natin yung sitwasyon ng mga taong nag-compose ng mga awitin po na ito. So sa umagang ito po ay ang ating pag-aaralan ay sa awit chapter 8. So awit chapter 8. Kagaya nga po ng sabi ni Pastor Ara kanina, may kinalaman po yung kantang inawit natin kanina, dito po yung hango. No, nakakatuwa po kasi minsan ang yung mga awit ay base siya sa isa pang awit. No, yung mga awit po na kino-compose ngayon, na inaawit natin, kadalasan base rin siya sa isa pang awit, no? Kaya wala lang po, nakakatuwa lang. Kaya po baka po pag meron po kayong narinig nun or na-inspire kayo sa isang kanta, po pwede kayong gumawa rin ng sarili nyong awit, no? Sino ba mga composer dito? Baka may nagko-compose dito yan, baka habang po nagwawalis kayo o nag-ayos, no? Para meron kayong melody na may naano kayo, tapos isulat nyo siya, di ba? Kaya makakabuo na kayo ng isa pang awit, na base sa isang awit, na base sa isa pang awit. Kaya wala mo, nakakatuwa lang. So, ang pinaka-title po ng awit na ito ay tungkol sa, ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa buong sanlibutan. So, simulan po natin, yung unang verse. Ang sabi po dito, O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinakita nyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. So, maganda po ito kasi maganda yung simula, very, kumbaga sa English, majestic, very glorious. Kung inyo pong napansin, baka po nagtataka kayo, O Panginoon, aming Panginoon. Di ba parang pareho lang yun? O Panginoon, aming Panginoon. Actually po, kung tayo po ibabalik sa original niya na lengguwahe, yung unang Panginoon dito, ano po talaga siya? Yung name ng God na si Yahweh. O Yahweh, aming Panginoon. So, kasi po sa English, pag po tinatranslate siya, minsan, nagiging Lord na all capital. Kasi po, yung iba pong mga nagtatranslate ng Bible dati, feeling nila talaga napakabanal talaga ng name ni Yahweh, kaya hindi nila maisulat. Kaya ang ginagawa na lang nila, Lord na all caps. Kaya po pag may nakita kayong sa English na all capital, L-O-R-D, Lord, yun po yung original, yun po yung Yahweh na pangalan na pinakita ng Diyos kay Moises, na kung paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa bansang Israel, na siya si Yahweh. So, imagine nyo na lang po, O Yahweh, aming Panginoon. Di ba po, para ang example nito, Ara, aking asawa. Mart, aking kaibigan. Yung Mart, yun yung pangalan niya. Yung kaibigan, yun yung parang pinaka-title or yung niya, kung sino siya. Kaya ito, O Yahweh or O Yahweh, aming Panginoon. So yung pag po sinabing Panginoon, ito po ay, Lord rin po ito, Lord, Master. Ang pinakamalapit po na translation sa Tagalog, hindi po boss but siguro pwedeng amo. Amo. Parang pag amo, siya yung nasusunod, pero siya rin yung bahala sa'yo. Kumbaga siya, parang pagka may problema ka, yung amo, para punta ka sa amo mo, boss, inaway ako kayo, sir, amo, inaway ako nito, kaya, sige, akong bahala sa'yo. So, meron pong meron ganun pong relationship na pag po, si Lord ang master natin, siya ang ating sinusunod, pero at the same time, siya ang bahala sa atin. Kaya, wala na naman. Kaya po, ang kasunod po ay, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. So, makikita sa buong mundo. Nung ito po ay sinulat hindi ko alam kung si Haring David ito, pero kung ito po ay sinulat nung nagsulat ng song na ito, si Haring David, ang Diyos po, ang kanyang Panginoon, si Lord, ay naghahari lang sa talaga, pinakilala niya lang ang kanyang sarili sa Israel. Yung iba pong mga bansa, hindi kinikilala yung Diyos ng Israel.
Pero alam ni David na ang Diyos niya ay Diyos ng buong mundo. No, ano po 'yun? Merong pagkakaintindi si Haring David na hindi ang Diyos na aking sinasamba, hindi lang sa Diyos ng Israel, kundi Diyos siya ng buong mundo. Alam niyo po ba na meron po mga bansa or mga party po ng mundo na hindi nila kilala si Yahweh, hindi nila kilala si Lord Jesus. Ang sinasamba nila, puno, doon sila lumulod sa puno. Okay, yung iba, nakikita nila yung between, yun yung sinasamba nila. Minsan may hayop, no, yung baka. Kaya po sa India, marami pong ganun. Yung baka yung sinasamba nila. Kaya po, maraming iba't ibang lugar na hindi pa naaabot, no, ng salita ng Diyos. Pero po tayo, thank you Lord, dahil sa Pilipinas, pero nga pong sinasabi na tayo ang tama ba? Yung only Christian nation sa Asia. Pero syempre, hindi po tayo perpekto. No? Para po Israel din na sila ang nakakilala kay Lord. Pero dahil nga po hindi sila sumunod ng faithfully sa kautusan ng Panginoon, hindi po naging maganda ang kanilang kinalabasan. Kaya yun po ang desire natin na i-take advantage natin na tayo ay nakakarinig ng Word of God. No? Na tayo ay isang Christian nation. Pero po, alam ko na si Lord, no, ang hari at Panginoon ng buong mundo. At sabi nga po ni Haring David, ipinakita ninyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. No? Hanggang sa kalangitan. Pag po sinabing kalangitan, usually, ano po ang na-imagine natin? Yung nakikita lang natin sa ulap at sky, ano may sky? Himpapawid, no? Diyan po sa blue tsaka sa white. Yan po yung heaven. Pero alam niyo po ba, na lampas po nun, no, ano na po yung lampas ng earth? Ano na yung space. At kalawakan, ayun na yung mga stars, mga planets. Alam niyo po ba na sa Bible, heavens pa rin po ang tawag doon. Kaya po merong tinatawag na first heaven, ito yon. Second heaven, yun na yung kalawakan. At third heaven, doon daw ang nagre-reside ang Panginoon. Pero ito po, si Haring David, nung time niya, wala pa silang YouTube, wala pa silang telescope po noon. Na-imagine ko si Haring David, lalabas lang siya, no? Titingin lang siyang ganun. Tapos nakikita niya yung ganda ng bituin. Dito po, hindi na masyado nakikita yung bituin no? Kasi mausok na, marami ng ilaw. Pero na-imagine ko, sa linang, di ba po, pag doon sa mga medyo mas, hindi masyado pang mailaw, nakikita nila yung, ang ganda. No? Kaya po, nakita ito ni Haring David, no, na ang ganda yung kaluwalhatian mo, Lord, ay kitang-kita hanggang sa kalangitan. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang inyong mga kaaway. So ito medyo malalim sa akin to kaya kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo. No, ito po siguro ay pwede ko itong mahalintulad na, alam po yung mga bata na napaka-innocent ng kanilang mind, no, na pag po nakita nila siguro, no, yung nature, wow, ang ganda, no, parang, wow. Diba po, pag po bata tayo, ganun tayo, pag yung ang bilis nating maniwala, na magtiwala, ang bilis natin, parang hindi pa tayo puno na problema, no? Kasi minsan, pag talaga tumatanda na tayo, hindi natin na-appreciate yung nature, o kaya minsan, parang, kasi ang komplikado na ng buhay. Pero po yung mga bata, laro yan, gano'n yan. Wow, ang ganda ng rainbow. So, mula sa kanilang mga bibig, no, nagpupuri pinapapurihan nila ang Diyos at napapahiya at tumatahimik ang mga kaaway ng Diyos. So, meron palang kaaway, no, ang ating Panginoon. Kaya, maganda po na tayo ay nasa side ng ating Panginoon. So, next. Ang sabi po, sa susunod, kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? So imagine niyo po, try natin tumingala. Tingala, okay. Ano na po, para ma-exercise lang po tayo. Pero si David daw, pag tumitingala siya nga sa langit, tapos nakikita niya yung mga nilikha ni Lord, at pinagmamasdan niya nga po yung buwan, yung between, no? Napapatanong daw siya sa kanyang sarili. Ano ba ang tao, tayo po yon,
upang inyong alalahanin na para daw kalingain. Ngayon, may gusto po ako ipakita. Gusto ko pong ipakita kung gaano tayo kaliit, na kung gaano tayo ka-small, no? Sa compared sa kalawakan. Ito po ay hindi po ito ang nakita ni Haring David, pero between lang ang nakita niya, pero hindi niya alam ganito pala talaga ang itsura natin. Naku, sayang, sana nakita siya. Ito po yung universe, ito po yung known universe, ito po yung gamit ng mga telescope, ito po ang sabi na laki ng so far, hindi pa po lahat kasi na-discover, pero so far, ito po yung na-discover na ng mga tao na laki ng kalawakan. Sana po makita natin. So may ilaw dito. Ay, mukhang nakikita naman. Ayan. So imagine ko nakahiga kayo. Nakatingala kayo. Angat na po tayo. Sa Lopez, yan, sa Quezon, yan, sa Luzon. Para imagine po ninyo, umaangat sa Pilipinas. Imagine nyo lang po. Kung gano'n tayo kaliit, nasa Earth, yan po yung Earth natin na baka po hindi nyo alam. Diyan po tayo nakatira. Solar system. Yan po yung buwan natin. Ayun, maliit. Tapos, asan na tayo? May asteroid, yan pala yung solar system pa lang. Andiyan pa lang po tayo sa solar system. Yung mga planets. Yan. Layo na po, di ba? Ayan, asan na tayo? 1 trillion kilometers. Yan na po yung galaxy yata natin, tama ba? Ay, hindi pa yan. Yan po yung mga between na nakikita natin. 1,000 light years na. Yan pa lang ba yung Milky Way? Yan po yung galaxy kung asan tayo. Napaka bilyong-bilyong mga mga planeta. Yun po, maraming galaxy. At sa loob na maraming galaxy, meron pang ganyang sa loob pa ng isa pang yan po yung kalawakan. Napakalawak. Ngayon, bumabalik na po tayo ngayon sa Earth. Para si Superman lang, ganun. Yan, balik na po tayo sa ating mundo, sa Quezon, Lopez, Barangay Bibito, Tarospan. Ayan na po tayo ulit. Nakahiga, nakatingin sa langit. Yan. Tapos po, kung malaki man, meron din daw sa ating mata. Ano po ito? Ito po yung extra lang. Pag po tayo ay lumalapit, ay ano po yan? Palapit naman ng papalapit. Hanggang sa sobrang liit na. Si Lord po ang nag-design yan. Siya yung nag-design ng DNA natin, mga molecules, mga atoms, electron. Ewan ko, napag-aaralan niyo yan. Atom, mga... nalimutan na natin. Basta, importante maganda tayo, tsaka pogi. Yan. Nucleus, yan po yung isa sa pinakamaliit. Hindi pa pala, may neutron pa at proton. Quarks. Kaya, balik ulit tayo sa normal nating laki. Grabe po, no? Grabe yung creation ni Lord. Hindi po yan alam ni David. Ang nakita lang niya, between lang. Pero, grabe na yung pagkakamangha niya sa kalawakan. So, na-feel niyo po ba na ang liit ko pala? No? Para compared pala sa kadakilaan ng Panginoon. Tapos, alam niyo po, sinabi ng Biblia, yung lahat ng kalawakan na yon, ginawa daw yon sa mga kamay ng Panginoon. No? At saka sinabi rin sa kanyang salita, na nagkaroon ng lahat ng mga bagay na merong order, merong napakaganda. Kaya, nung nakita ko rin po itong video na to ulit, sabi ko, napatanong ako, Lord, sino ba ako para maalala mo? No, sino ba ako para ako ay iyong kalingain? Di ba po meron tayong mga taong inaalala lang natin? No, for example, naalala ko si Brother Tito, kamusta na kaya siya? So, I'm good. Pero minsan meron tao na inaalala lang tayo. Okay, sige, mukhang okay naman yata siya. Pero meron mga tao na, kamusta na kaya siya? Puntahan ko kaya siya? Si Brother Tito. Pero Tito, ito, kunwari may dalam doon na to, ano ka na, kamusta na? So parang merong actual na pagkakalinga, no? Talagang nilapitan mo yung tao. Alam niyo po ba si Jesus,
yung isa daw po sa kanyang name, siya daw po ay Emmanuel. Ang ibig sabihin po nun, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kasama natin. Na si Lord, hindi lang siya nanatili doon sa kanyang trono sa langit, no? Siya daw ay bumaba. Kung nakikita niyo po yun, bumaba ang Panginoon, no? At lumapit sa atin. Hindi lang niya tayo inalala, kamusta kayo mga tao doon sa earth? No? Ano kayong ginagawa nila? Para bang mga langgam? Kamusta kayo mga langgam na yan? No? Ano kayong ginagawa? Pero ano pa pumunta ang Panginoon doon sa ating maliit na earth, sa ating maliit na bayan, at siya ay pinanganak bilang tao doon sa maliit na bayan ng Bethlehem, no, na napakaliit, napaka-insignificant, at kanyang siya ay nabuhay ng isang perpektong buhay, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, no, at siya ay nabuhay na muli, at nabili niya, no, ang kabayaran para sa kasalanan na kung sino ang sasampalataya sa kanya ay maliligtas. So ganun po ang pag-aalala, ganun po ang pagkakalinga. At hindi lang po doon natatapos, no, kahit po sa mga araw-araw nating buhay, kinakalinga tayo ng ating Panginoon. Kaya, grabe po, nakaka-amaze. Yun po ang kalwalhatian ng Panginoon, ang kanyang kabutihan. Sa next po, ang sabi dito, sa awit, ginawa nyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit pinarangalan nyo kami na parang mga hari. So, ito po, sinasabi po dito na tayo po mga tao, mas mababa po tayo ng kaunti. Ito po in terms of siguro yung glory or yung kakayanan natin. Alam niyo po ba na ang mga anghel ay malalakas, sila ay makapangyarihan. Meron pong kapangyarihan ng mga anghel. Yung sabi nga po sa Bible, yung isang anghel kaya pumatay ng libu-libong mga kaaway ng Panginoon para sa isang gabi. Parang merong instance na 185,000 pinatay ng isa lang na anghel dahil ngayon ay mga kaaway ng Lord. So, napaka-makapangyarihan po ng anghel. Kaya po, i-imagine po natin, ang langgam, compared sa atin, mas makapangyarihan tayo sa langgam kasi titirisin ko nga itong langgam na to. O kaya kahit ipis pa yan, o kung pusa man yan, o mas makapangyarihan po tayo. Pero sabi daw, hindi tayo kinumpara ng Lord, no, na tayo ay mas mababa o mas mataas sa hayop, kundi tayo ay mas mababa lang ng kaunti sa anghel. Ngunit, ito yung magandang, ngunit pinarangalan nyo kami na parang mga hari. No, at sabi pa po dito, ipinamahala nyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. Naalala nyo po yung unang sinabi kay Adan, no, at saka kay Eva, anong sabi niya? Pamahalaan nyo ang mga hayop at mga plants, yung buong mundo. So, yun po yung una natin talagang disenyo na mamahala sa mundo. So, ito po ang, parang inuulit lang po ito ni Haring David, na kahit kami ay, ito nga, tayo ay mahina, hindi naman tayo talaga kasing lakas ng anghel, hindi tayo nakakalipad, na parang, hindi tayo malakas talaga. So, yung may, lang, tayo ay nakakasakit, tayo ay, so, mahinang nilalang. Ewan ko kung abutan niyo yung si Itaguro. Mahinang nilalang na doon sa isang palabas na anime. Mahinang nilalang po tayo kumpara sa anghel. Kaya po wala po tayo masyadong magawa, pero binigyan tayo ng Lord, no? Pinagkatiwalaan tayo ng Lord. O sige, pamahalaan mo yang mundo. No? Kaya ang sunod doon, ito mga tupa, mga baka. Siguro ito po yung mga nakikita ni David sa kanyang bansa, sa kanyang taon, mga tupa, mga baka, mga mababangis na hayop at mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat at lahat ng naroon, no, pinagkatiwala sa atin ng Lord. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. So, inulit lang po ni Haring David yung kanyang unang sinabi. So, parang binabalik niya ulit lahat. No, Panginoon, grabe ka pong napakadakila mo, Panginoon. Ang iyong pangalan ay makikita sa buong mundo. So, ngayon po, kasi ito na yung end, no? Ito na po yung end ng awitin. Ngayon po, pwede tayo mag-reflect, no? Yung sa nakita natin kanina. Lord, napakaliit ko lang pala. No? Napakaliit ko pala. Parang napaka-insignificant ko sa iyong harapan. Pero, ako ay inalala mo. Ako ay binigyan mo ng identity na hindi pala baliwala ang buhay ko. Kumbaga may purpose pala ang buhay ko.
purpose ko pala ay mamahala dito sa mundo. So, hindi ko naman po ibig sabihin na, ano kayo kayong mga, parang hindi po tayo magiging boss, kundi, ang gusto ng Panginoon sa atin, matutunan natin, yun nga yung message natin last week, maglingkod. Kasi yung paglilingkod po, yun ang preparation para talagang tayo ay pagkatiwalaan ng Panginoon na mamahala. Alam niyo po ba na sinabi sa Word of God na pag dumating na ang Panginoong Jesus, no, magbibigay siya ng mga mana. No, for example po, ito po ay for example, andito na ang Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan, na siya ang naghahari dito sa mundo. Example, si Brother Tito, sorry, example kita, ang lapit mo kasi. Nung siya ay andito sa lupa, naging tapat siya sa akin, naging faithful siya sa pagbabasa ng Word of God, siya ay nagtiwala sa akin, siya ay nabuhay para sa akin, siya ay nagturo siya sa kanyang mga pamangkin, nag-Bible study siya sa mga tao, no? Minahal niya yung mga tao, ang kanyang kapwa. So pagtitiwalaan ko siya sa barangay ng Bibito. For example lang, mangyayari po 'yun, no, sa kaharian ng Diyos na magkakatiwala ang Diyos ng mga responsibility doon sa mga tao na naging tapat dito sa buhay na ito at yung sa mga tao nagtiwala sa kanya. So, yun po yung, kumbaga, yung karangalan na ibibigay ng Lord, no, sa mga tao. No, kaya po pagbutihin natin, no, pagbutihin natin sa ating buhay. No, ibigay po natin ang buhay sa ating Panginoon. Tayo po ay magtiwala sa Kanya. No, wag po tayong mabuhay para sa ating sarili. Dahil nga po, pag po ginawa natin yun, no, hindi po maganda yun sa Panginoon, no, sa harapan ng Panginoon na hindi mo pinansin si Lord, no, hindi mo pinansin yung kalooban ng Lord o pues sa huli na hindi ka tatanggap ng kanyang approval, no. Ang mahirap pa po doon, baka pag po tayo ay nabuhay sa ating sariling kagustuhan, no, baka po sa huli ng buhay ay hindi nalinis ang ating mga kasalanan at doon tayo pupulutin, no, sa lugar kung saan wala ang kabutihan ng Panginoon, no, sa eternal punishment. Kaya po ayaw natin yon. Gusto po natin na ma-realize na pag po tayo ay tumitingin sa langit, pag tayo ay tumitingin sa ating... Actually ngayon po, dahil nga po sa kasalanan nasira, ang dami pong nasira sa mundo. Pero alam pa rin natin na ang Panginoon ay mabuti pa rin, no? Kaya nga sa langit ang tayo titingin, no, na Lord, pag po kami tumitingin sa kalangitan, pag nakikita natin yung mga magagandang magandang creation, no, pag nasa dagat po tayo, ang sarap magdagat, no, nakaka-relax. Lord, thank you, Lord, no, na kayo po ay inaalala nyo kami. Kaya po ang response natin ay maglingkod tayo kay Lord, na pagtiwalaan natin ng ating Panginoon, no, wag tayong mabuhay para sa ating mga sarili. At lagi tayong magpasalamat, no, sa ating Panginoon. So, yun po. At meron kang gustong i-add na Pag-discuss ko. Pero gusto ko lang thank you kay Lord kasi yung devotion ko kanina ay ang reading ko kasi ngayon nasa John na ulit, John 21. So, yan, basahin nyo na lang yung John 21. Pero yun, parang similar din. Na doon kasi sa John 21, makikita natin doon na nabuhay na muli si Jesus. Tapos, may segment doon na pinagluto niya ng breakfast yung kanyang mga disipulo. Basahin niyo yun. Yun isa yun sa mga pinaka-paborito kong account ng gospel. Pinagluto ni Jesus yung kanyang mga disipulo. So, parang napapaisip lang ako na parang, wow, Lord, talagang up to the last point, up to the last moment ng buhay mo, andun pa rin yung paglilingkod mo. Andun pa rin yung humility mo. At yun din yung napatanong ako na parang, Lord, sino ba kami? Para kung ako kung isa ako sa mga disipulo na yun, ay sino ba ako para paghandaan mo ng breakfast? wow. Diba? So parang na-relate ko lang na ang Lord hindi lang breakfast ang hinanda niya sa atin, maraming bagay pa niya pinakita, pinadama ang kanyang pag-aaruga sa atin. At ang pinakahigit nga doon na yun nga, nung binigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya na lang yung pagsukli natin sa Kanya ng buhay din natin.
No, yun lang ang kumbaga hindi pa nga din yun sasapat o hindi pa nga yun papantay sa binigay niya sa atin pero yun na yung best na maisusukli natin yung buhay natin sa Lord. Amen. Thank you, Amen, Lord. amen. Sige. Alright, so thank you Lord. No? Nakakatuwa ang Lord sa kanya pong kabutihan. Kaya alam niyo po yung creation ay napakaganda. Pero alam niyo po ba na kung ating hahanapin ng Panginoon mismo, mas greater pa siya sa mga creation na yan. Kaya yun po yung pagkakataon natin, no, na makilala siya. Na grabe Lord, parang grabe ang karangalan na makilala ang Panginoon. Kaya let's take the chance no that we have no sa atin pong pag-aaral, sa mga sitwasyon ng ating buhay, no, atin pong hilingin Panginoon, gusto po kitang makilala. Panginoon, gusto po kitang maranasan. Gusto ko pong magkaroon ng malapit na ugnayan sa iyo, Panginoon. So, pag po yun ang ating panalangin ng ating puso, ay alam ko na yun ay tutuparin ng Lord no, sa ating buhay. So, amen, amen. Thank you, Lord. So, tayo po itumayong lahat at mag-thank you po tayo kay Lord. No? Salamat po sa kanya pong kabutihan at salamat po dahil ang Diyos talaga ay ginawa yung ultimate na paglilingkod sa atin na kung saan siya po ay namatay no, doon sa krus sa Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan na like sabi ko kanina kung sino man ang magtitiwala sa Kanya no, ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang aming dalangin para sa ating lahat na maging buhay po yun sa ating puso at sabihin, Panginoon, tinatanggap ko po Lord yung buhay na walang hanggan na yon. Ako po ay magtitiwala sa iyo. Ako po ay mamumuhay ng nagtitiwala sa iyo. Kung ano po ang inyong sabihin, yun ay aking gagawin. So yun po ang tunay na pagtitiwala sa Panginoon, na kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Kaya yun po ang nais naming iwan sa ating lahat at tayo po ay manalangin sandali at selyuhan po ng Panginoon ng mga natanggap natin sa umagang ito. Panginoon, salamat dahil kayo nga po ay isang Diyos na mabuti. Kayo po ang Diyos na napakalaki, napakalawak, na hindi maintindihan ng aming isipan, Panginoon, kung gaano ka kadakila. Ngunit ang naintindihan namin ay sa aming insignificance, sa aming na kami ay maliit, Panginoon, ngunit kami ay inyo pong inalala, kami ay inyo pong inaruga, kami ay inyong niligtas, at kami ay inyong inaangat at binibigyan ninyo ng purpose sa buhay, Panginoon, na kami pala ay inyo pong nais atasan na mamahala, Panginoon, nais nyo kaming atasan na magkaroon din kami ng karangalan, Panginoon, upang kami ay magbigay ng kapurihan sa iyo. At nawa ay ang disenyong ito po ay hindi po namin sa walang bahala, but Lord, ihanda namin ang aming mga buhay para po sa araw na yon, kung saan kayo po ay magbibigay ng mga responsibility, Panginoon, na kami ay inyo pong pagkakatiwalaan, Lord God, ng mga responsibilidad, kung sino po ang mga naging tapat sa maliit ay inyo pong bibigyan ng mas malaki, Panginoon. At nawa ang aming buhay ay hindi lang po kami mabuhay para sa aming pangsarili lamang, Panginoon, kung ano ang gusto lang naming gawin, dahil pag ito po ay aming ginawa, kami lamang po ay mapapahamak, Panginoon. But Lord, kami po ay mabuhay para sa inyo. Ang aming pong buhay ay sa inyo na, Panginoon. Kami po ay inyo nang binili ng inyong pong buhay, ng inyong dugo, Panginoon. Kaya bakit pa kami mabubuhay para sa aming mga sarili, Panginoon? Sa inyo na kami, Lord. At nawa ito po ay maintindihan talaga namin sa aming puso upang ito po ay maka-apekto sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord, pagpalain nyo nga po ang aking mga kapatid, Lord, sa maging po sa araw na ito, pag po kami ay gumagawa at nakikita namin ang kabutihan ninyo at ay kami ay magpasalamat, Panginoon, at kami ay magkaroon ng kagalakan sa aming puso na alam namin na kayo po ang aming Lord, kayo po ang aming Savior, na kayo po ang bahala sa amin at kami ay susunod po sa iyo, Panginoon. At Lord, I bless also, Lord God, yung Rospan, kahit po maikli lang po ang business day-to-day, I pray, Lord, na kayo po ang magpapalit sa mga nawalang oras dahil alam namin na hindi po talaga ito nawala dahil ito po ay nag-gain namin dahil ito po ay yung aming worship service ay isang bagay na spiritual, bagay na eternal, na hindi po ito matutumbasan ng kahit anumang kita sa lapi, Panginoon. So salamat, Panginoon, muli sa business na ito, sa kanila Tito Bong at Tita Eva na nagbibigay po ng oras para sa inyo pong gawain at bigyan niyo po kami ng kagalakan sa buong araw at i-bless niyo po ang aking mga kapatid, Lord, ng kalakasan, ng kagalakan at sa po namin, kami ay sabay-sabay na
magbibigay sa iyo ng papuri, Panginoon. So, saluhan niyo po ang lahat ng aming tinanggap sa araw na ito sa inyong pangalan, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Thank you po.